Okay sir, we're live na po. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Meron akong good news. Nakakuha na kami ng branch. Officially, meron na kaming branch. Iaayos na lang, nagkapirmahan na kanina, nagbayad ako ng 120,000 para dun sa isang branch ko na overlooking. Dito lang din, sa Angono Rizal. I-announce ko yan officially sa mga susunod na araw, abangan nyo na lang. Pero tinitignan namin na December 1 yung official na opening. Sa Domsa Viewpoint. Domsa Viewpoint. Pero dito pa rin kami sa Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono Rizal. So dalawa na ngayon yung lugar namin. Okay, go. Next. Questions? Meron na ba? Wait lang sir, pwede ba ako mag-relive dito sa The Project 1M? Kasi wala akong nakikitang viewers and comments. Zero pa din. Okay, sige. Relax, go. Pero sabi dito ni Lester Mark VC, Aha. Sir Chi, anong pagkakaintindi mo? Delete ko to sir. Delete mo. Anong pagkakaintindi mo sa talata na ito? Leviticus 5:17? If anyone sins and does not is forbidden in any of the Lord's command, even though they do not know it, they are guilty and will be held responsible. Leviticus. Sana may specific kung alin doon kasi medyo mahaba yung talata niya. Ang hirap naman kumuha ng pagkaintindi doon sa mahabang talata tapos magkaiba pala tayo ng tinutukoy sa isa't isa. Relive, go. Okay. Doon tayo sa kung ano yung ibig mo sabihin doon. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito galing kay Rolly De Luna. Idol, ano ba mas masakit sa damdamin ng tao? Yung physical o yung salita na may katotohanan? Sana masagot idol. Salamat po, God bless. Shoutout na doon. Parehas lang yun. Nakadepende lang kung yung pagtanggap mismo at saka yung pagdaramdam ng tao. Parehas lang yun. Kasi tignan mo, yung physical o yung verbalan, sinasabi nila, parehas lang naman yan eh. Kasi tignan mo, pinalo mo bata, masasaktan yung bata. Nagsalita ka ng hindi maganda sa bata, masasaktan din naman yung bata. Ganon din naman sa matanda. Pinalo mo, sinaktan mo yung matanda, o nagsalita ka ng hindi maganda, automatic masasaktan. So sa akin, parehas lang yun. Nakadepende lang dun sa pagtanggap ng mismong tao. May mga taong mataas ang tolerance, parang katulad. Pambalugbugan yung katawan ko eh. Usog Ano lang, kailangan sir. mo, Gail? Usog lang po sir, masyadong maliwanag ang pangit sa camera. Okay. Ayan. Yan. Okay na? Okay. Good. Pwede ba ako makahiram ng phone isa sa inyo? Check ko lang yung live ni sir dito sa ano. Parang po. Tanong naman po ito galing kay Froilan Bravo no. Peace Idol Chi, bakit kailangan mapag-aralan din ng 5 languages of love at 4 chemicals of hormones? Para pakinabangan mo ng gusto. Yun ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral para makinabang sa mga bagay na pinag-aralan natin. Yung iba tanga eh. Ano lang ka? Diskarte na lang ikaw, wag ng diploma. Kesa paghiwalay mo pa yung dalawa, ba't hindi pagsamahin mo na lang o di na pakinabangan mo parehas? Kesa kulang ka nung isa, anong sense sa pagkakaroon ng kakulangan? Di ba? Anong sense of ikaw mismo yung nag-o-omit ng bagay na kapaki-pakinabang. Yun ang pinakapakinabang niyan. Ang pinakapakinabang ng pag-aaral tungkol sa maraming bagay ng buhay para pakinabangan mo yung mga bagay na pinag-aaralan mo. Yun ang sagot ko ron. Tungkol dyan sa 5 languages, 4 languages, o kailan may languages of love, etc., at saka 4 chemical hormones. Yun ang sagot ko ron. Para pakinabangan mo ng gusto kung saan nagagamit mo. Sige, go. Tanong po ni Mark Anthony, Idol, saan mo sinugal yung 120k mo? Tignan nyo na lang doon sa page. Mapira naman kayo. Tignan nyo na lang doon sa page. Hindi, kung wala pala paliwanag doon sa post ko, meron akong biniling pwesto. Yung pwesto na yun, nakuha nila yun ng pair. As in literal, lupa lang talaga. Tapos sila yung nagpasimento, nagpalagay ng grills, nagpalagay ng estante, nagpalagay ng mga stainless na kung ano-ano. Tapos bumili ng mga kung ano-ano pa, etc. All in all, pinaka-itsakan nyo 120,000. Kasama yung pwesto, interesado na kasi talaga ako sa pwesto eh. Ang dahilan kasi nga overlooking yung pwesto. Tapos 7,000 lang. Yun eh, yung puntong overlooking at saka 7,000 lang. So kahit 200,000 pa yun, alam ko kaya ko mabawi yun. Kahit 300,000 pa yun, kaya ko mabawi yun. It will just take time. Nagkakatalo na lang kung gaano katagal bago mabawi. Pero ang punto dyan, mababawi ko yun. Sigurado ako. Kasi, overlooking yung lugar. Alam mo naman, lahat naman ng lugar na overlooking, dinadayo, hindi lang ng mga nagmamotor, pati ng mga nagbibisikleta eh. Yan ang sagot ko. Next question. Ayan. Sabi dito, sir, boss, di ako makapanood sa dalawang account na isa ng cellphone ko, ha. Parehas lang naman yung pinapalabas, isa lang ng live yan eh.
Pili ka na lang ng isa. Wala ka lang, ano yung pipiliin mo. Tanong naman po ito. Para pag-ibig yan, isa lang dapat. Oo. Smooth yun ah. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito galing kay Jan Sandan. Bro, palalamove ko t-shirt mo, bro, small size, bro, message kita. PM ka lang, PM ka lang. Ikaw naman kasi kaso ng guild, papasok ko sa iyo messenger niya. Ayan. Sige, go. Tanong naman po ito galing kay, ayan. Sabi ni Uno del Capital, nawala po. Francie Poral, magkakilala po ba kayo ni Carl Serrano? Siya yung una kong influencer nung pandemic, magaling siya sa usapang pagpapamilya. Carl Serrano. Siya pumunta rito nakaraan, di ba? Oo, magkakilala kami. Kung magkaibigan, wala pa kami doon sa ganung punto. Pero Ay, nandun sir, na kami sa basag daw yung mic? magkakilala. Basag daw yung mic. Basag yung mic? Opo. Sino nakabasag? Hindi, basag yung sound ng mic. Okay. O sige, kabit mo ulit. Ng paa. Bunutin mo, tapos saksak mo ulit. Yes. Nadali lang ha, saksak lang ako na inigay yung mic. Basag daw kasi, di ko alam kung sino pumasag. Basag yung tunog. Okay, sige. Ano yung tunog ng basag? Ayan, type yes po kung okay naman yung audio namin. Type yes po. Ayan. Tanong po ito ni Sanchez Sagon Roland. Tanong lang, idol, effective ba yung powder ng Tulfo at ilang rounds kaya for love life lang? Hindi ko alam, hindi ko pa nasusubukan yun, hindi ko makailangan nun. Yung ano yata yun robust. Ah, Yun yata yun. okay. Powder ng tulpo. Ilang rounds ang kaya. Ayan, type yes po Robust kung yata okay yun. pa din. Hindi ko alam, hindi ko pa nasusubukan yun, hindi ko na makailangan nun. Sige, go. Ayan. Takilang yun. Para yan sa mga hindi natinitigasan. Eh, mukha ba akong hindi tinitigasan? Puta, ugali ko pa lang. Pamparagan na eh. Tanong naman po ito ni Shi Jimenez. Solid ang pwesto mo bukas, Lods. May alumni dyan sa school sa likod mo. Wala akong naintindihan. Ano ulit? Solid pwesto mo bukas, Lods. May alumni dyan sa school sa likod mo. May alumni doon. Dito? Oo. Okay. Wala ka pala, agahan natin kung may alumni dito. Tanong mo nga sa kanya, anong oras yun? Anong oras daw yon Shi Anong oras ang Jimenez? simula nun? Tapos possible anong oras ang tapos? Basag pa din daw yung mic. I-restart mo na kasi, Gil. I-restart mo na. Pagka ganyan, Ito ako marunong mag-restart. Hindi na dadaan sa kanya. Papatayin mo lang, tapos Ah, bubuksan mo ulit. Oh. Ayan. Yeah, okay na. Shi Jimenez, anong oras daw yun? O sige, go. Next question. Ayan. Tanong Awkward naman pala po ng makaramdam ito. pag pinapanood ko ng lahat ng mga tao na parang may shooting dito sa gilid mo. Ang daming tao rito, yung kiss nyo lang. Tapat mo sa kanila yung ano. Tapat mo sa kanila yung... Ayan. Wait lang Ikutin po, mo sir. Wait lang po, sir. Isang malupit na ikot lang. Sige, nakapos. Sige, hindi pinasok yung mic eh. Yan. Sobrang daming tao rito ngayon. Sobrang daming tao. Okay, sige. Ayan. Tanong naman po ito galing kay Manuel Castro II. Hello Master Chi, tanong ko lang po, worth it ba mag-take risk sa isang negosyo na inaaral mo pa lang? Ako, kung magtatay ka ng rest, barya-barya lang muna. Kasi nakita nyo naman kung paano ko sinimulan to, diba? Na oo, sige, merong malaking pera, pero tingnan mo, nagsimula ako 50 million. Tingnan nyo yung nung nasa Tondo kami. Nagsimula ako, parang 2,600 lang yata, 2,700. Less than 3,000 pesos, nagsimula kami magtinda-tinda. Less than 3,000 pesos. Gasino lang yung pera ko nun. Ang pera ko nun, nasa 7,000 pesos lang naman eh. Sa loob ng halos 2 o 3 linggo. Basta kalahating buwan, mahigit. So, dinakaipon ako ng kulang-kulang 7,000. Tapos, pagkatapos ng 7,000 na yun, isinugal namin yung 2,000 mahigit, kulang-kulang 3,000 sa pagluluto ng agahan. Tapos yung agahan, inilalako namin sa grupo kami. Hiwa-hiwalay kami, naglalako kami ng agahan. Iba-ibang tao. Naalala mo ba yun? Kaya naglalako tayo ng agahan. Fuck. Nasa corporate tayo. Nasa corporate. Puta, may opisina ka na maayos, aircon, tapos naglalako mo ng agahan. Putang ito talaga. Minsan natatawa rin ako sa sarili ko ng mga panahon na yun. Pero wala eh. The things that you do for love. Sa pagmamahal mo sa kapwa-tao at sa bansa. Simple lang naman eh. Simple eh. Mahihain lang talaga maraming tao eh. Sige, next question. Tanong po ito galing kay Froilan Bravo Nopies. Boss G, anong pwedeng gawin sa mga tao na mahilig magpapansin at malakas mga sar kahit hindi naman kabiruan? Wala. Hindi ka pwede mapikon eh. Kasi pag napikon ka, ikaw kasalanan mo na ngayon lahat ng bagay.
Sabog daw ata mic mo, sir. Sa'yo ata na mic. Sa akin? Oo. Dali nga. Restart ko muna yung mic. Yan. Hello. Sound check. Hello. Okay na ba yung mic? Type yes nga kung okay na. Sa mga taga Project 1M, nasa page ng Project 1M, type yes nga po kung na okay na yung mic. Sige, go. Wala, hindi ka pwede mapikon. Yun ang sagot ko ron. Hindi ka pwede mapikon. Pabayaan mo lang. You are welcome to ignore. You are also welcome na sakyan sila. If you can't beat them, join them. Yun ang sagot ko ron. Next question. Basag pa rin daw, sir. Tanggalin mo na lang yung mic. Hindi na make sense na basag. Subukan mo saksak dito sa kabila. Sasaksak ko lang dito sa blue. Sa The Chichester Official yung mic. Tignan natin kung gagana. Iba-ibang tao nagsasabi eh. Iba't ibang tao nagsasabi. Oo nga. Pag dito magana, ibig sabihin na may diferensya yung cellphone mo. Okay. Ay! Mukha ako yung humarap. Tanong naman po ito galing kay... ito. Sabi ni Uno del Capital, congrats brother sa new location mo. Shoutout po galing from Kuwait. Salamat, wala pang congrats. Ang congrats pag nabawi na yung pera, pag naka-ROI na tayo. Pero pag naglabas ka ng pera, walang nakaka-congrats sa paglalabas ng pera. Sige, go. Ayan. Ingat kayo, good night. Tanong naman po ito ni Sanchez Sagun Roland. Believe kami sa mga idea mo. Ay, kamusta? Sige po, sandali lang po, naka-live po ako. Sige po. Kagabi ka pa niya inaabangan. Yeah. Nakakatakot yun kapag inaabangan ka ng kapwa mo lalaki, no? Dito muna kayo. Tambay-tambay muna kayo rito. Go. Ayan. Sige, go. Wait lang po. Sabi po ni Sanchez Sagon Roland, believe kami sa mga idea at lesson mo. Versus doon sa dalawang joints, marami talaga sa yung bagong matututunan. Salamat. Okay, sige. Go. Tanong naman po doon ni Vince Lugar, Lods, may pag-asa bang tumakbo ka sa politics? Malabo yan. Malabo. Ulitin ko, malabo. Hindi ako interesado sa politika. Ang sarap-sarap ng personal na buhay ko. Itong ginagawa ko, naglalaro lang ako habang nakakatulong sa kapwa-tao. At papasok pa ako sa politika eh. Tangina yung putang inang bunganga ako. Yung ang Facebook at saka TikTok, hindi makatiis sa bunganga ako eh. Kayo pa kaya makatiis sa bunganga ako pag pumasok ako sa politika? Tanginang yun. Baka magbuelga kayo, pumunta pa kayo ng EDSA para papabain lang ako sa posisyon. Isipin mo, yung Facebook at saka TikTok, di makatiis sa bunganga ako, partida, hindi naman buhay na tao yung mga yan. Mga sistema lang yung mga yan eh. Yeah, next question. Tanong naman po ito galing kay L.A. Alvarado. Boss, pabor po ba kayo sa paglelegal ng recreational marijuana? Dapat pagdebatihan yun. Kasi hindi ko nakikita yung kabuuan ng picture. Ang dapat matanong dyan, yung mga kapulisan, kung ano ba nagiging trouble nila sa recreational na marijuana. Pero tungkol sa medication, ako pabor ako doon sa medication kasi gamot, di ba? Gamot. Pero yung recreational, asing gagawin pang laruan, na parang susupsupin lang, tapos, sarap. Yan, dapat pagdebatihan. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay Rosmel Bautista Lingo na nag-send ng 50 stars. Anong advice mo Actually, sa mga... unti-unti nga, parang medyo na ako eh. Unti-unti, parang medyo na nagdadalawang isip na ako doon sa recreational marijuana eh. Bakit, Kasi sir? tignan mo epekto doon sa 2 joints. Totoo. Lahat. Tignan mo epekto sa kanila. Nakabuti ba? Sige, go. Next question. Ayan, tanong po niya is... shoutout mo daw muna si Sir Aldrin, yung pinagbilhan mo. Hey, brother, shout out. Maraming salamat, na-appreciate kita. Sa akin mo pinasa yung pwesto mo. Tagal ko na talagang trip ko talaga yung pwesto na yun eh. Ang ganda-ganda talaga ng pwesto na yun. Kasi yung overlooking nga kasi. Yung overlooking. Sige, go. Next question. Ato sir, tanong po ito galing kay Rosmel Bautista Lingo na nag-send ng 50 stars. Anong advice mo sa mga newly hired employees and employers? Paano mo madidistinguish yung dapat magtagal at dapat tanggalin agad? Anong mga red flags mo, idol? Isa sa mga red flag ko, palag-palag. Yung kasing kinokontra ka, diretso, kinokontra ka mismo ng empleyado mo, sa akin laglag mo na kagad yun. Lalo pa kapag empleyado mo, okay lang sa kanyang barabarahin ka sa harap ng maraming tao, okay lang sa kanya, employer ka niya, pinapahiya ka niya sa iba, sa akin, ilaglag mo na yun. Diretso, ilaglag mo na yun. Mga ganong klase ng tao, ang diferensya niyan, hindi yan skill, hindi rin yan will. Ang diferensya niyan, attitude problem.
It goes back to their very roots. Yung mismong magulang nila ang may diferensya sa kanila sa hindi pagtuturo ng kagandahang asal dyan sa mga klaseng tao na yan. Marami yan ngayon, mga Gen Z. Pakiramdam nila, magkakalibel sila ng mga matatanda eh. Pantay-pantay lang tayo sa paningin ng Diyos. Hindi, tanga, hindi tayo pantay-pantay. Kahit sa paningin pa ng Diyos, hindi tayo pantay-pantay. Kapag hindi mo naiintindihan yung hierarchy, tanga ka. Hindi masyadong malayo mararating mo sa buhay. Bakit? Kasi wala ka pang nararating. Ang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Sino magtsatsaga magtiwala sa'yo? Tapos wala ka pang nararating. Ang bastos mo na sa kapwa-tao mo. Lalo na sa mas matanda sa'yo. Even worse, sa employer mo. Ganon kasimple yung konsepto. Sa akin, red flag yun. Isang malaking red flag sa akin kapag yung empleyado bastos sa employer niya. Laglag mo na kagad yan. Diretso, laglag mo na kagad yan. Kasi kung willing nga siyang bastusin yung employer niya sa harap mismo ng employer niya, lalo ka pang kayang bastusin yan sa likod mo pag nakatalikod ka, tapos ihahawan yan lahat ngayon ng mga kasama niyan. Gagawa ng union yan sa loob ng organisasyon mo, tas sasakit ang ulo mo, tas lahat ngayon ng mga tao mo naghihimagsik laban sa'yo. Sa akin, umpisa pa lang ng sungay, baliin mo na kagad, tanggalin mo na kagad yung tao. Co-coaching, okay, sige, co-coaching, obserbahan. Oo, sige, obserbahan, andun na tayo. Pero pag talagang wala pa rin talaga, laglag mo na, brad. Diretso lang tayo, laglag mo na. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Rolly De Luna. Tanong po ulit, Idol, ang Biblia ba ay gawa ng mga scientist? Narinig ko na din yung sagot sa iba, pero gusto ko rin marinig yung sagot mo. Salamat po. Hindi gawa ng mga scientists ang Biblia. Isinulat niya ng iba't ibang mga tao, generally people in power. Generally people in power. Merong mga nagsulat niyan ng mga propeta, may mga nagsulat niyan leader, may mga nagsulat niyan hari, may mga nagsulat niyan obispo, may mga nagsulat niya ebangelista. Generally, mga people in power yan. Yung lumang tipan. Yung bagong tipan naman, iba-ibang mga tao na mga pinili ni Kristo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay Betchay B. Guevara. Bakit may mga taong di alam saan kinukuha yung galit sa'yo? Possible bang inggit yun sa mga bagay na kaya mo at hindi niya kaya? Hindi ko masasagot diretso kasi hindi ko naman kilala yung taong tinutukoy mo eh. Pero ito na lang ang masasabi ko sa'yo. Bakit kasi pinapansin mo pa? Kung nakaka-istorbo sa'yo and then you do what you have to do. Pero all other time, panggulo lang yan. Huwag mo na lang pansinin kasi istorbo lang yan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay Luigi Lim Tolosa. Yung dalawa ba to? Binili mo? Akin yung isa? Okay. Idol Chi, Bible o Quran, bakit madaming religion? Ako, parehas mo na lang basahin. Mahirap mamili dun sa dalawa eh. Diba? Parehas mo na lang basahin. Bakit maraming religion? Kasi iba-iba dahilan ng mga tao kung bakit sila gumagawa ng religion. Karamihan dyan pera-pera. Karamihan dyan kapakapangyarihan. Karamihan dyan kasi-kasikatan. Yun ang dahilan. Yun ang pinaka-common eh. Ano pinaka-common kung bakit ginagawa ng mga tao yung mga bagay na ginagawa nila na labas ng pamilya nila? Money, power, fame. Yun ang pinaka-common. May mga tao, oo, nagtatapat, pero sobrang konti ng mga nagtatapat. Ito sigurado ko sa'yo, karamihan ng mga malakay treated, mga matatakaw sa pera yan. Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Ryzen Peloton. Sir Chi, may nagpakamatay dito sa amin, 14 years old, dahil daw sa CP, pinagbawalan ng magulang. Dahil sa ano? Dahil sa CP, pinagbawalan ng magulang. CP, cellphone. Okay. Sipit. Sir Chi, may nagpakamatay dito sa amin, 14 years old, dahil daw sa cellphone na pinagbawalan ng magulang. Ano Addict pong na sa masasabi cellphone mo yun. dito? Alam mo, gusto mo ng diretso, addict na sa cellphone yun. Kaya naggaganyan. Nasobrahan na sa addiction. Nasobrahan sa addiction sa cellphone. Kaya nung tinanggal mo ngayon yung cellphone, ayan ngayon ang epekto. Wala. Nagkamali kayo eh. Di ba? Pwede mo sabihin na, hindi kasalanan ng magulang yun. Okay, sige, kaninong kasalanan yun? Yung upbringing lang nung mismong bata di ba? Yung upbringing nung bata, dapat umpisa pa lang, matibay na kagad yung bata na yan. Pambalugbugan na kagad yan. Pabayaan mo maglaro sa kalsada, pabayaan mo siyang madapa. Habang bata pa siya. Kasi gumagaling naman ang mga sugat di ba? Ang mga peklat, humuhupa rin ng mga peklat paglipas ng panahon kapag bata ka pa. Pag nabasagan ng ipin yung anak mo, tumutubo naman ulit bagong ipin sa mga bata di ba? Pero kailangan, paranas mo muna sa anak mong mahirapan muna sa umpisa para matibay ngayon yung anak mo. Pinasarap mo sa cellphone, maghapon magdamag, cellphone, tapos pag kinuha mo ngayon ng cellphone, magpapakamatay. Di ba? Kasi nga, wala ka kasing nai-upbringing dun sa bata. Ang nai-upbringing mo, puro pasarap. Kaya ngayon, nung tinanggal mo ngayon, nasobrahan na, addiction na. Na-addict na yung bata ron sa pagpapasarap sa cellphone. Ngayon, tinanggal mo ngayon yung pagpapasarap. Ano na ngayon? Nawala na siya ng sense of purpose.
Diba? Unahin nyo muna kasi mga magulang na magturo muna sa mga anak nyo bago mo nyo pasarapin yung mga anak ninyo. Yung iba, mga tangang magulang eh. Ayoko ikang pagdaanan ng mga anak ko, yung pinagdaanan namin. Eh, putang ina mo, ano gagawin mo? Papasarapin mo buhay ng anak mo. Tapos konting hirap, ayan, tignan mo, nagpapakamatay. Diba? Depressed daw, depressed. Alam mo, hindi naman ganun kakomplikado yan eh, 'di ba? Alam ninyong mga magulang na kayo dapat yung nagtuturo sa anak ninyo. 'Di ba? Okay lang, walang problema. Alam ninyong mga magulang na kayo dapat yung nagtuturo sa mga anak ninyo. Ngayon, simple yung konsepto. Dali lang, sister, naka-live kami. Sandali lang ako. Mamaya, pwede tayo magpa-interview mamaya. Oh, ngayon, going back to sa pinag-uusapan natin. Yung tungkol dun sa mga magulang, kayo dapat yung unang impluwensya ng mga anak ninyo. Bakit? Kasi pag hindi kayo impluwensya ng mga anak ninyo, hahanapin ang impluwensya sa iba. Worse, walang impluwensya yung anak ninyo. As in, completely, wala lang talagang natutunan, tapos siya lang nag-iimbento ng sarili niyang mga daan. Ayun, tignan mo. Ngayon, nakita ngayon na daan ng anak mo, kapag ka pala tinanggal yung dopamine dose ko, diba? Tinanggal yung addiction ko sa dopamine galing sa cellphone, kaya dapat pala magpakamatay na ako. Okay, sige. Ayan, yan ang ending. Diba? Hindi nyo tinuruan yung anak ninyo eh, diba? Hindi nyo tinuruan ng anak ninyo. Dapat kasi palabasin nyo. Palabasin nyo ang mga anak ninyo galing sa mga bahay. Dati, nung mga panahon natin, tangina, mga magulang, ayaw tayo lumalabas. Gusto sa loob lagi ng bahay. Ngayon, tangina, purasahan na ngayon yung pagpapalabas sa mga anak eh. Ayaw nyo kasing kunin yung cellphone galing sa bata eh, diba? Ayaw nyo kunin. Ngayon, kung kailan addict na yung anak nyo yung cellphone, tsaka nyo pasusuwatuhin, wala na. Sometimes it is too late. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Aldrin Obligar. Idol, sana po yung bago niyong pwesto, sana po masagot para makapunta po sa rest day. Wag muna. Hindi pa kami nakakapaglinis doon. Ang target date namin, hopefully, mga December 1, ganun. So, mamadaliin namin yan. December 1, December 2, ang target namin. Kasi kailangan pagpasok ng December, nakaposisyon na kami ron. Kahit di pa masyadong maganda yung lugar, simulan na namin yung operation. Para yung buong December, sapat yun, para makakuha kami ng sapat na pondo para makipayos yung lugar ng January, February. Yun. Saan yun? Sa Domsa Viewpoint. Domsa Viewpoint. D-O-M-S-A. Domsa Viewpoint. Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Tanong po ni Ansel Shernan Astillero. Ask ko lang po, Boss G, if ever, ano pong plan nyo para mabawi yung 120k na nilabas nyo? Kumbaga, may game plan po ba kayo? Maraming salamat, Boss G, Jordan Peterson ng Pinas. Ang game plan, magtinda. Wala naman ibang pang game plan kaysa sa magpatuloy ng operation habang diba? Habang binabawi namin yung 120,000 eh. Ganun lang din. Yun ang game plan. Ang game plan, katulad din ng ginawa namin dito, magtinda. Yun ang game plan. Ngayon, sasabihin mo, gaano katagal yun hanggang mabawi? Nakadepende sa merkado. Doon ko pa malalaman kapag nagsimula kami ng operation. Ngayon, syempre, sasabihin mo, dapat nag-market research ka bago ka pumuesto doon. Lahat ng overlooking dinadayo. Let's just put it that way. Lahat ng overlooking, kahit gaano pa kapangit yan, dinadayo ng mga tao yan. O ngayon, alam kong makakabawi ako doon. Bakit? Kasi sobrang mura lang ng bayad doon sa lugar. 7,000 lang kada buwan eh. Tapos magbabayad lang ako ng empleyado. Kahit isa lang, kaya naman yan eh. Every now and then, nandito naman kami, di ba? So every now and then, pagka kailangan ng extra tao doon, magdadagdag kami ng extra tao doon, galing dito. Pero itong lugar na to, punong-puno ngayon ng mga tao ito. Yun ang sagot ko ron. Kuya, kayo magkakasunod sa Uno a dos. Sige, Gail, go Gail. Sandali lang, sister, naka-live kami. Kapag may mga tanong ka, sabihin mo lang may tanong ka diretso. Para official yung tanong. Hindi uubra kasi yung sisingit ka lahat na lang ng tanong, sisingitan mo. Hindi ubra yun eh. Kasi maraming tao nakikinig. Sila mismo yung kailangan magtanong kasi sobrang daming mga taong gustong matuto. Sige, go. Tanong naman po ito galing kay Sanchez Sagun Roland. Tanong lang, Idol, anong dapat gawin sa mga marites na taong simbahan pero paglabas sa simbahan ay naninira ng kapitbahay? Wala, pabayaan nyo lang sila. Yung mga ganyang klase naman ng mga tao, hindi naman umuusad ang mga buhay ninyo eh. Iisipin mo yung konsepto, nakakaawa kaya sila? Hindi nyo ba naisip, nakakaawa sila? Bakit? Wala silang oras para ayusin yung sarili nilang buhay. Ang oras nila napupunta sa pakikialam sa buhay ng may buhay. Tapos, pagbibigay ng pera dun sa simbahan nilang malamang mali. Hindi ba kayo naaawa sa kanila? Takina, pinagpapasasaan na nga sila ng simbahan nila. Tapos, ang oras pa nila, nauubos pa kakachismis tungkol sa'yo. Dapat nga, maging proud ka pa nun eh. Imagine mo, pinagchichismisan ka. Diba? Sipin mo yung konsepto na yun. Sikat ka sa lugar nyo dahil sa chismis ng chismosa. Dapat maging proud ka pa nun. Gano'n ka simple yun. Ako sa akin, nakakaawa yung mga gano'ng klase ng tao eh.
Nakakaawa yung mga ganong klase ng tao. Isipin mo, wala na nga silang oras para ayusin yung sarili nilang buhay. Tapos yung oras nila para kumita ng pera, napupunta pa yung pera dun sa simbahan nilang malamang mali. Kasi ang ending, tignan mo, judgmental din yung mga tao na yan eh. Diba? O, sige, go. Paano mo control yun? Diba, hindi mo napapigilan. Hindi mo naman kailangan kontrolin yun eh. Ang tanong ko kasi sa'yo, ba't kailangan mo pa kasing pansinin? Importante ang attention mo. Kasi yung attention mo, katumbas yan ng oras mo. Pag ang attention mo, ibinibigay mo sa mga taong hindi naman karapat-dapat, that's another term for ibinibigay mo yung oras mo o parte ng buhay mo para dun sa mga tao na yun, hindi rin naman importante. Ganon yun. Ang oras mo, importante. You only have so few. 60 years lang ang buhay. Tapos 2 oras kada araw, inilalaan mo sa chismosa. Diba? Tangina, 16 hours ka nga lang gising eh. 8 oras tulog ka. Tapos 16 hours ka lang gising. Tapos sa 16 hours na yun, ibabawas mo pa yung pagkain. Ibabawas mo pa yung kalahating araw na pagtatrabaho, 8 oras yun. Ibabawas mo pa yung panonood ng sa cellphone mo. Ibabawas mo pa yung pagluluto. At kung ano-ano pa. So, konting oras na lang talaga, yung meron ka talaga na talagang sa'yo lang. Tapos ilalaan mo pa yun sa pakikipagchismisan. Ilalaan mo pa yun dahil hindi mo mapapigilan yung sarili mo dahil sa chismosa. Kakakitaan. Hindi lang pagkakakitaan, pero you have to live a life of your own. You have to live a life of your own. Kailangan kang mabuhay. Hindi ka dapat nabubuhay sa impression ng ibang mga tao. Maliban na lang, yung mga tao na yan, magulang mo, o asawa mo, o anak mo. Yan, importante impression ng mga tao na yan. Pero yung mga taong chismoso, hindi naman mga nagmamatter yan. Mga walang pakinabang sa lipunan yan eh. Mga walang pakinabang sa lipunan yan. Okay, go. Next question. Tanong naman po ito galing kay Renren Rebuya. Tanong ko lang, dapat bang sundin ang batas kahit nasasaktan ka o sundin ang nararamdaman mo kahit bawal? Ulit. Renren Rebuya, tanong ko lang, dapat bang sundin ang batas kahit nasasaktan ka o sundin ang nararamdaman mo kahit bawal? Alam mo, may pakaramdam ako. Alin sa dalawa yan? Either yung trip mo may asawa o minor de edad. May hula ako. Ang hula ko, either may asawa o minor de edad yung trip mo. Ang dami pa lang nabi. Gusto mo ng diretso, ingatan mo sarili mo, maging practical ka. Ang puso natuturuan, huwag kang pumili ng sitwasyon na hindi mo malulusutan. Ano, susundin mo puso mo. Tas anong napala mo? 'Di ba? Kung hindi gulo, kung hindi sakit ng ulo, kulong. Tignan mo, pansinin nyo Pilipinas. Kung hindi nyo napapansin, lahat. And when I say lahat, I mean 95% of the time na nagkaroon ka ng mga pinakamalalaking pagkakamali, tignan mo emosyon mo doon mali. Pag hindi mo kinontrol ang puso mo, tangina, yung puso mo, kukontrolling ka niyan. Maniwala ka, parang pera yung puso na yan. Masahol yan pag kumontrol. Pag kinontrol ka ng puso mo, tangina, kumikilos ka na lang. Blindsided ka, kung ano pa mangyari sa'yo, hindi na importante. Matuto ka mag-control ng emosyon mo. Dami pinapay pa din napapansin nila. Ayun, nakababa lang naman na gano'n eh. Hindi naman nakabaliktad eh. Nakababa lang. Okay, go. Next question. Tanong naman po ito, hindi, basahin Umiikot ko mo nga ito. kasi. Basahin Yung ko isang muna. flag, paalala mo sa akin, yun na lang gagamitin ko. Umiikot ito yung luma eh. Russell, walang apelyido. Brother Chi, gusto mo gawan kita ng kanta for free para sa channel mo. Rapper/songwriter po ako. Hindi naman ako makakapag, bawal. Diba? Kung ano gusto mong gawin, gawin mo lang. Pero hindi ko maipapangako na magiging official song ko yun. Kung maganda siguro para sa mga tao, kasi mga tao nagdi-decide eh. Kung di nyo napansin, mga tao pinagdi-decision ko ng Project 1M eh, diba? Maraming pagkakataon, mga tao talaga pinagdi-decision ko ng Project 1M. Ang dahilan kasi, ang gusto kong makita ng mga tao kung paano umusad, gamit yung mga ideas nila, sa kanila rin galing yung mga ideas eh. Paano umusad, gamit yung mga ideas nila. Sige, go. Next question. Galing po ito kay Rosmel Bautista Lingon na nag-send ng 50 stars. Medyo mahaba, pero basahin natin. Question about scaling up my service-oriented business. Nasa negosyo ako ng pagpapaayos ng motor. May mga problema kasi ang motor na complex dahil computer-driven na. Problem ko is, gusto ko sana magkaroon ng madaming branches sa Pilipinas. Currently, 3 na ang branches na meron ako. Paano ko hatiin yung katawan ko para doon? Lalo na hindi ko agad-agad na ipapasa yung skill sa pagkuha ng tao dahil specialized skill siya. That requires critical thinking.
Paano ko magagawa yung pangarap ko na magkaroon ng madaming branches kung mahirap ma-replicate yung skills na meron ako now? Hindi ikaw yung kailangan mong hatiin yung sarili mo. Ang kailangan mong gawin, i-duplicate mo yung sarili mo. Kung ako gagawa ng sistema na yan, ang gagawin ko, una muna, lahat ng mekaniko ko dapat mas magaling kaysa sa akin. At ang ibig sabihin nun, ako mismo ang magte-train sa mga mekaniko ko until such time na sila mismo may mga naiisip ng iba pang mga bagay na mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga bagay na laman ng utak ko. Pagka ganun, pagsasama-samahin ko yung lahat ng mga bagay na natutunan nila based on experience. Tapos, lalagay ko ngayon sa isang GC ang mga yan na, oo, sige, pwede mo sabihin, baka mag-away-away, bla bla. Hindi, pakisamahan mo ng maayos. Diba? Tapos magturo ka ng loyalty sa mga tao mo. Diba? Unahin mo muna yung interpersonal skills, kung paano makikisama. Yun muna uunahin mo. Tapos tsaka mo ngayon susunod ang technical skills. Ganun yung konsepto. Ngayon, lahat kayo nasa isang GC, lahat ng mga bagong bagay na nahagilap ninyo, ilalagay nyo ngayon dun sa GC para lahat ngayon sila updated na, meron palang ganito, sa ganitong klase. Alam mo kasi ang problema kasi sa mga motor, ito napansin ko rin meron din kasi akong alam dyan ang problema sa mga motor, bawat motor, iba-iba ng problema. Ibig sabihin nun, kada brand, iba ng problema. Na sige, merong mga common na clutch lining, clutch cable, at kung ano-ano pa. May mga common na ganun Pero meron din namang very specific lang dun sa mga specific na model at saka specific na brand ng motor na yun yung mga problema ng specific na yun. Merong mga ganun Dun mo na ngayon mapapakinabangan yung best practice. Pero mangyayari yung mga best practice na yun kapag yung mga specific na yan na best practices, specifics yan Mangyayari lang yun kapag synchronize kayo. The only way para ma-synchronize kayo, gumawa ka ng paraan para ma-synchronize kayo. Otherwise, ang mangyayari niya, hahatiin mo talaga yung skill mo. Pero ang overall, dapat consultant niyan, ikaw talaga. So, hindi ka pwedeng tumigil ng pagbubutingting. Every now and then, nagbubutingting ka pa rin pag may sobrang ang oras. Pero hindi naman pwedeng maubos ang oras mo ng kabubutingting. Kasi dapat nauubos ang oras mo as ikaw yung may-ari. Dapat nauubos ang oras mo sa pagpaplano at sa pag-e-execute ng mga bagay na pinlano mo. Para sa negosyo, overall. Pero yung mga yung mga maliliit na nuts and crony, it's supposed to be dapat pag may sobrang oras tsaka ka lang nagbubutingting. Parang kilala mo si Elmer Cruz, yung Laguna Choppers. Pagdating sa mga vintage, siya talaga pinupuntahan kahit ng mga artista. Sigurado kilala nila yan si Elmer Cruz. Pagdating sa mga vintage, pagdating sa mga butingtingin, pagko-customize ng mga motor na malalaki, mga big bikes, etc. Elmer Cruz talaga. Laguna Choppers. Pero hindi naman niya nababranch out yung kanya Meron silang ginawang facility para magturo sa mga tao. Pero hindi mo napapansin, Elmer Cruz, alam mo, you have to choose between palalawakin mo yan sa buong Pilipinas o i-specify mo na yung 3 branches na yan, palalakihin mo na lang. Kasi kaya mo naman palakihin yung 3 branches na yun Parang, imagine mo, so, merong, alam ba, katulad ng Project 1M, diba? Nakikita ninyo, hindi ako masyadong, parang, labas ng pera, branch ng branch, diba? Dealership ng dealership, anong tawag ito? Anong tawag doon? Hindi. Anong tawag ito? Yung magbabayad ng pera sa'yo para, hindi investment, franchise. Franchising. Hindi nagpapa-franchise. Pero isipin mo yung konsepto na ako binabagalan ko. Technically mabagal pa to mabagal pa to. Kahit pa sabihin mo, hindi, sobrang bilis niyan, hindi, mabagal pa to. Kung kilala mo capability ko, mabagal ito. Ngayon, binabagalan ko kasi ang dapat na mas importante sa'yo, hindi palawakin sa buong Pilipinas. Kusa na lang lalawak yan. Pero ang dapat na mas importante sa'yo, yung stability. Maging stable muna kasi kahit na ano pang kahit na ano pang branch out ang gawin mo, pag hindi stable, di mo katulad yan, na mo problema karon sa kung paano mo gagawin yung mga ibang mga tao, paano mo gagawin katulad mo yung ibang mga tao, diba? Kung hindi stable, yan din ang pinakamabilis na paraan para yung 3 branches mo, gawin mong 4, gawin mong 5, gawin mo 10, sabay-sabay bumagsak. Kailangan mo i-consider yun. Nauna mo dapat na ang dapat targetin mo stability.
Dapat stable muna yung buong proseso. Yung buong proseso stable. Tapos eventually, kapag nakuha nyo na sobrang konti na lang talaga ng mga pagkakamali, tapos yung mga pagkakamali, sobrang liliit na, kasi yung mga pinakamalalaking posibleng magkamali ka, hindi na nangyayari, that's the time na pwede mo nang dagdagan ng isa pa. Dagdagan ng isa pa. Tapos stable mo muna. Dagdagan ng isa pa. Stable mo muna. Pero dapat synchronize kayo ng lahat ng mga mekaniko. Kasi skill yan eh. Yan ang mahirap kapag ka-skill. Mahirap i-scale ang skill. Isipin mo, you have to consider mahirap i-scale ang skill. Pero ang pinakamagandang maihahalimbawa ko sa'yo ng pangbuong Pilipinas na dealership, Rapide. Sandali lang, sister, huwag mo nang istorbohin si Gail kasi tagabasa ko si Gail. Sandali lang. Rapide. Tignan mo kung paano nila ginagawa yung sistema nila. Kung may kotse ka, try mong magpagawa sa kanila. Tapos tanong mo kung paano nila ginagawa yung mga bagay na ginagawa nila. Kasi kailangan mo rin yan ng automation eh. Tignan mo kung paano nila ginagawa yung automation nila. Tapos pati yung pricing nila kung paano nila binabanatan ng pricing. So alam na nila kung merong alam na nila yung mga common na mga problema. Meron na silang standard pricing para dun sa mga common na problema. Pag out of the usual ang problema, dun mo ngayon tanong sa kanila kung paano nila binabanatan yung out of the usual. Kasi laging may standard pricing sa lahat ng bagay. Kaya mong lagyan ng standard pricing yan. Ang Rapide, ganun sila. Meron sila, synchronize sila, meron silang system na kinalalagyan ng mga pinaka-common na mga problema. Tapos kung magkano kada isa, magkano rin ang labor, magkano din ang piyesa ng bawat isa, lahat yon synchronize sa isa't isa. Ganun na Rapide. Kung magagawa mo yung ganun, di ang problema mo na lang ngayon, yung skill ng mga tao mo. Doon ka na lang ngayon na mamroblema. Pero yung synchronization ng lahat ng mga back-end, wala ka ng problema ron. Kasi bawat problema, may kanya-kanyang piyesa. Tapos kada piyesa may presyo din pati labor kung magkano. Kung kaya mong gano'n ang gawin mo sa sistema, tangina sabog sa buong Pilipinas yan. Kasi ang poproblemahin mo na lang doon yung skill ng mekaniko kung gaano kagaling. Tapos pwede ka naman magpa-seminar nun di ba? Pag talagang pambuong Pilipinas ka na, o di lahat ngayon, ipapa-seminar mo, tapos meron kang parang dating parang kumbaga sa lutuan, komisari. Ngayon, yung sa'yo naman, training area, kung saan itinitraining regular lahat ng mga empleyado mo. Isa pang maganda pang halimbawa niyan, ang Honda. Yung Big Four in general, kung di nyo napapansin, yung Big Four, kabisado nila lahat ng mga problema ng mga specific na mga motor. Ang dahilan kasi, lahat ng mga mekaniko nila tinitraining nila. Tapos may standard procedure sila sa halos lahat ng bagay. Kung di nyo napapansin, ang Honda, very specific ang Honda. Ang mga mekaniko ng Honda, ang suot nilang overall, puti. Ang dahilan kung bakit puti, kasi para daw malaman mo kung yung isang empleyado may problema sa dalawang bagay. Either may problema sa ugali niya, kaya nadudumihan ang damit niya, burara siya, o may problema sa makina, kaya nadudumihan siya kasi wala sa hulog yung makina. Yung dalawa lang na yun. Pero all other else, alam na nila kung paano nire-resolve yung mga problema nila. Kasi meron na silang synchronized na system. Pati skill ng mga tao nila synchronized. Meron silang standard procedure kung paano inaayos lahat ng bagay. May mga libro sila. Yun nga lang, mano-mano, libro. Yun ang sagot ko ron. Ganda ng tanong na yun, ha? Yun, mapapagana mo talaga utak ko sa mga ganyang klase ng tanong, eh. Pero unahin mo muna stability. Sistema, stability ng sistema. Stability ng sistema. Stability ng sistema. Tapos eventually, paglipas ng panahon, pag na-boring ka na, tatatlo branches mo, madadagdagan na kusa na yan. Yung expansion, kusa yan. Pag nabuo mo stability, magiging boring na yung negosyo kasi tuloy-tuloy lang pumapasok sa yung pera, tapos wala nang bagong challenge para sa'yo. Usual na lang, kumbaga maintenance na lang na pag may hindi sumusunod, pupukpukin mo para sumunod sila uli. Diba? Yung mga ganun, mga maliliit na walang kakwenta-kwenta na. Pag ganun na yung mga problema mo, then alam mo na, it's time to expand. Yun ang sagot ko dun. Yung expansion, kusang nangyayari na lang yun eh. Kusa na lang na, alam mo yun, wala ka ng problema, ganun. Yun ang sagot ko dun. Pero unahin mo muna yung stability. Next question. Sanchez Sagun Roland, Idol, bilang solid follower mo, papaano ba ako makaka-help or support sa business mo? Hindi po ito business. Ano lang ito, endeavor ko lang ito. Hindi ko pa nga sigurado kung gagawin ko talagang full-blown na business talaga ito eh. Kasi ang hirap-hirap magparehistro ng negosyo. Ang hirap-hirap din magpa-close ng negosyo pag hindi mo na gusto yung negosyo. Gusto mo ng diretso? Hindi ko talaga gusto ito eh.
Diretso lang ko lang kayo. Ang pinakagusto ko lang na parte nito, dalawa. Yung nakikipagkwentuhan ako sa mga tao, katulad nung nangungulit kanina, yung mga yun, masarap kakwentuhan niya kapag pagtapos ng kwentuhan. Kasi maboka eh, di ba? Yun nga lang, binobokahan niya ako sa panahon na nagla-live tayo. Nakaka-distract, hindi ako makasagot ng maayos eh, di ba? Yung pakikipagkwentuhan sa mga tao, nag-e-enjoy ako dyan. Tapos, yung pagtitikman ko na yung sinig. Paborito ko kasi talaga sinig. Saka na isipin mo yun, no? Yung araw-araw na paborito mong kaya mong kainin hanggang mamatay ka, yun ngayon yung negosyo mo. Di ba? Yun yung dalawang bagay na pinaka-paborito ko. All other else, hindi ko gusto yung naghihiwa ako. Hindi ko gusto yung maghuhugas ng malalaking kaldero. Pagod. Karne, mga 25 kilos, 30 kilos, ilalagay mo na gano'n, putang bigat. Tapos lulutuin mo ngayon yun. Tapos sana hindi mo overcook. Ang hirap, nakakapagod sobra. Hindi ako natutuwa. Diretso, hindi talaga ako natutuwa. Ang dahilan lang kung bakit ako pumasok dito kasi kayo may gusto nito eh. Ang dami kasing nagsasabing food business. Iniisip ko nga, doon kay Uniprint ako, makikisakay-sakay ako doon kay Uniprint. Kuha ng machine, gano'n, tapos magpiprint ng mga mag-iimprenta ng mga damit, gano'n, imprenta ng mga tarpaulin at kung ano-ano pa, diba, makikisakay dapat ako kay Uniprint. Kaso nga lang, ang buong Pilipinas ang hinihingi, food business sa kalsada eh. Sila may gusto nito eh, kayo may gusto nito eh. Ayun, okay naman sa akin, kasi tetesting ako na isang industriyang wala talaga akong kamalay-malay, di might as well. Makain ko yung gusto kong pagkain, gabi-gabi. Gabi-gabi, itong pagkain ko, takinagyan, saya. Maligaya ako gabi-gabi. Yan ang pinaka-paborito ko talagang parte ng araw ko. Yung oras na makikipagkwentuhan ako sa mga tao kasi addict talaga ako sa pakikipagkwentuhan. Isama mo na rin yung pagkain na sinigang habang nakikipagkwentuhan. Yan, paborito ko talaga yan. Sobra, paborito ko talaga yan. Yun ang sagot ko ron. Ano nga yung tanong? Ano yung tanong? Nasagot ko ba yung tanong? Hindi mo rin maalala. Okay, sige, next question. Pakamot ako ulit. Paano mo nga daw, paano daw siya makaka-help or support sa business mo? Suggest sa Good Roland. I-share mo na lang itong mga video. Alam nyo naman, wala akong kinikita dito eh. Alam nyo na yun, wala akong kinikita dito. Kung gusto mo mag-sponsor, bili ka isa pang mic, ganun. Isa pang mic. Tinatamad pa akong punta ng SM eh. Wala, hindi na nga ako nakakaalis eh. Sa SM kasi ako bumibili ng mic sa DJI. So, hindi na ako nakakaalis. As in, tangina. Literal to. Pupunta ako rito sa bahay, balik dito sa pwesto. Bahay, pwesto. Bahay, pwesto. Bahay, pwesto. Maiba man ang lugar, pupuntahan ko lang yung kasintahan ko sa bahay niya. Tapos babalik na naman ako dito sa bahay. O maiba man ang lugar, yun, dun lang sa resort, sa The Hideout, sa Angono. O tapos bahay ulit. Tapos, tangina, hindi na ako nakaiba ng pwesto eh. Wala na, hindi na ako nakakaalis dito. Stuck ako rito. Parang ka na nakakulong sa barangay yun. Oo. Stuck ako rito. Either dito lang sa barangay, sa Mabang Parang, o dun sa bahay. Yun lang talaga regular routine ko. Iba man, dalawa lang naiiba yung lugar. Dalawang lugar lang yung maiba. Bahay ng kasintahan ko, at saka The Hideout. Yun lang. Wala na iba. Gusto ko makatulong. Ayan, bilang mo ako isang mic. Tinatamad akong pumunta ng SM eh. Ganun lang. Yun. Wala naman ako ibang kailangan eh. Okay na ako eh. Wala akong maiisip na kailangan ko eh. Kung meron kayong idea na palagay nyo makakatulong dito sa project na to, bahala na kayo. Kung ano na lang yung idea ninyo na makakatulong dito sa project, wala naman ako ibang binibenta bukod sa sinigang. Hindi naman ako bibenta ng course, ganun. Tangina. Diba? Sign up kayo dito, sign up kayo dyan. Wala eh. Anong course mo daw, sir? Wala akong binibentang course. Intercourse, ganun. Iba yun eh. Iba ba yun? Oh. Wala akong binibentang course. Wala akong binibentang kahit na bukod sa sinigang. Let's just put it that way. Wala akong binibentang kahit na bukod sa sinigang. Wala, ito lang talaga binibenta ko. So, para saan? Bakit, sa social media ka, Chester? Para makatulong sa kapwa-tao. Wala naman ako kinikita sa social media. Wala ka na magawa sa buhay. Wala lang talaga ako magawa sa buhay ko eh. Ganun yun. Gusto ko lang talaga makatulong sa kapwa-tao. Huwag nyo na pag-isipan ng masama kasi wala talaga kayo may isip na masama tungkol sa ginagawa ko. Wala. This is as legit as it is.
Hindi ako nagpo-promote ng politiko, hindi ako nagpo-promote ng sugal, hindi ako tumatanggap ng pera galing sa mga politiko, hindi ako nagpapa-invest ng pera, hindi ako nagpapa-sign up sa mga course. Wala, yung konting barya na na pasok lead dyan sa social media, yung mga stars na sinisend nyo, wala, yun lang yung natatanggap ko. Pero sa inyo na galing yun, hindi ko hinaharabas yun. Bigyan nyo ako stars. Hindi. Ito, nagbibenta lang ako sinigang, yun lang. Wala na iba. Wala na ibang pinagkakakitaan din sa social media. Wala na. Kung meron mang magpa-endorso sa akin, which is sobrang bihira naman ako tumanggap ng endorsement. Kasi karamihan sa mga endorsements, kailangan pupuntahan mo pa sila sa kung saan man yung opisina nila hindi naman ako interesadong umalis dito dahil may project nga ako dito So kahit magkano pabayad mo sa akin, ayoko talagang umalis talaga dito. Dito lang talaga ako. Ayoko umalis dito. Hindi ako interesado sa pera nyo lahat. Bala kayo dyan. So kung gusto mo makatulong, bili ka isa pang mic, ganun. Bala ka na kung anong brand dyan. Sana magandang klase nga lang para mapakinabangan. Kasi pagka bumili ka ng pangit na mic, baka hindi rin mapakinabangan yun. Yun lang. Kung gusto mong makatulong talaga. Kasi okay naman kami rito Si Gail pala, gusto ng bagong cellphone. Kasi basag-basag na yung cellphone niya. Sira-sira na. Tapos maya nagsha-shutdown. Kung maaari daw, wag na daw niyang mabawasan yung pera niya. Wala, yun lang. Wala nang iba. Yun lang. Tanong naman po ito, galing kay... Bakit daw ang hina ng audio mo dito sa Project 1M? Ito ba yung Project 1M? Apo. Edi ibig sabihin nga talaga, yung cellphone mo talaga may diferensya. Kasi wala naman sila reklamo dito So choppy dahil sa cellphone. Kasi malamang mabagal na yung cellphone Yung sa akin, okay pa kasi bago pa kasi tong cellphone na to Bago ako sumalang sa Tondo, binili ko na tong cellphone na to Tanong naman po ito, galing kay Mendez T. Lavain. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, ito kasing isang cellphone na to, kay Gail kasi to, wala naman kasi ako makitang sense na, ngayon, wala na ako makitang sense na bumili ng dalawa pang cellphone, kahit sabi yung pang magla-live ng dalawa pwede namang nakikigamit lang akong cellphone kay Gail Ang dahilan kasi yung nakaraan kasi, di ba, dalawa yung cellphone ko na nasa Tondo, nawala yung isa. Ayoko na maulit yun Pag isa lang yung cellphone mo, wala ka masyadong problema. Ang bigat-bigat, pag dalawang cellphone pa Minsan papahawa ko kay Gail, puta, maiiwan pa niya kasi hindi kanya. Wala, ganun talaga kapag ka hindi pag para sa sarili, di niya nakakalimutan. Pero pag tungkol sa akin, wala, nakakalimutan niya araw-araw. Ganun siguro talaga Pag hindi ka masyadong mahal ng empleyado mo Tsura ni Gilo. Sige, go, next question. Ayan. Tanong po ito ni Mendez T. Lavain. Paano kung ang ina ay biktima ng panggagahasa ng ibang tao ng sariling kapamilya? Ulitin ko ang tanong. Paano kung ang ina... Paano kung? Ano ba problema dun? Paano kung ang ina andun na tayo. Sige, nandun dun sa konsepto na ginahasa siya. Anong conflict dun? Tapos na yun Ano ba yun? Nakaka-apekto ba sa anak niya? Ganon? Hindi ko kasi alam kung ano yung conflict Isama mo nga yung conflict kung ano yung problema exactly dun. Sige, problema na nga yung nangyari na yun Andun na tayo. Pero ano yung repercussion nung nangyari na yun? Naapektuhan ka ba? O ikaw ba psychological? May damage ba sa'yo? Sinasaktan ka ba ng nanay mo? O paano ba? Kwento nyo nga sa akin. Yan ang curious ako Yan ang curious ako. Kung maibibigay nyo sana sa akin yung detalye, mas makakabigay ako maganda-gandang opinion tungkol dyan. Sige, go. Next question. Tanong po ni Insan Umabol bago ako lumipat dun sa kabila. Hello, Suki. Dito lang muna. Stay put lang tayo dito. Mabang parang barangay hall. Stay put lang to. Buong December nandito to. Sa January, tsaka ako ngayon magtataya kung sensible ba na pagdalawahin pa yung lugar o baka kaya ng isa lang. Sige, go. Next question. Tanong po ito galing kay Insan ko si Arjo. Paano po maging karapat-dapat para makapag-asawa? Maraming iba-ibang factors to consider. Pero at least at the very minimal, palagay ko, syempre wala naman kasing specific dyan ng gobyerno di ba? Walang official statement dyan Ako palagay ko, manghuhula lang ako, unahin mo muna siguro stability ng pananampalataya mo sa Diyos. Diba? Unahin mo muna Diyos, bago yung asawa na yan. Unahin mo muna Diyos. Unahin mo muna yung magbibigay ng matinong asawa. 19:14 ng kawikaan, bakit mga kaimana minamana sa mga magulang, mabait na asawa galing sa Panginoon. Diba? Unahin mo muna yung magbibigay mo na ng mabait na asawa. Tapos palagay ko, isama-sama mo na rin, in no particular order, financial management, nakakaipong ka ba? O baka tangin na lahat na lang ng pera mo, ikaw lang mag-isa na uubos mo pa. Hindi ka talaga dapat kumuha ng asawa nung pagka ganun, diba?
Ay, isipin mo, kung mag-aanak ka pa, dinagdagdag ka ngayon ng 2 taong palamunin. Eh, kung ikaw nga, hindi mo pa maayos yung sarili mong finances eh. Nahihirapan ka pa sa sarili mo, hindi mo pa kaya pakainin yung sarili mo. Magdadagdag ka ngayon ng mga batong ipapalo mo ngayon sa ulo mo. Tangina, para kang bata pokpok palayok yung ginagano mo, bong. Tangina yun. Sira ulo. Sama mo na rin, pati intellectual capability. Meron ka na bang talino para ipasa sa anak? O baka bobo ka pa, baka yung kabobohan mo, mapasa mo. Diba? Yung emotions mo ba, stable na ba? O pikuning ka pa para kang bata? Iyaking ka para kang bata? Diba? Kailangan i-check mo yung mga parameters na yan, kung okay ka na ba dyan eh, diba? Kasi ang mahirap niya, makapaglabas ka ng tao sa mundo, tapos sino ka, ganun din yung anak mo. Hindi ka marunong ng finances, anak mo, wala ring malay sa finances. Wala kang alam sa kaperahan, wala ring alam yung anak mo sa kaperahan. Basta ang alam ng anak mo, bibigyan siya pera, pupunta siya sa tindahan, ubusin niya ngayon yung pera. Ngayon, pag lumaki ngayon yung bata, parang katulad mo lang din. Bibigyan ka ng pera galing sa trabaho mo, pupunta ka ng Shopee, uubusin mo ngayon yung pera sa Shopee, tangina ka. Ayusin mo muna ang sarili mo bago ka mag-anak, bago ka mag-asawa. Huwag mong kakalimutan, buta yung pagjojowa, prelude sa pag-asawa yan. Pag nabuntis mo yan, wala ka ng choice. The end ka ngayon. Susustentuhan mo ngayon yung anak na hindi mo naman gusto sa babaeng hindi mo rin naman gusto. Okay. Tanginang yun. Naipit ka ngayon. Yan hindi mo gugustuhin. Taka na, may mga babae kasi alam mo yung hindi mo rin naman gustong makasama habang buhay yan. 'Di ba? Pinilit mong pagkaligaw-ligawan. Hindi mo rin naman gusto yung ugali. Hindi mo rin gusto yung pagmumukha. Nakakapagtaka, ba't pinilit mong ligaw-ligawan? Dahil wala ka ng ibang option, dahil yan na lang meron dyan. 'Di ba? Due to lack of options, nagmamadali ka na lang kahit sino na lang. Diba? Huwag mong tangahan. Ikaw naman si babae, puta, nagpaligaw ka naman kahit kanino. Tangina, hindi pa nga marunong pumorma, jologs na jologs, walang kapera-pera. Gangster-gangstiran, putang inang yan. Tapos pag uwi sa bahay, maanong ulam? Tang inang yan. Tapos diyan ka nagpapaligaw. Boboy. Tang inang yan. Tapos pag nabuntis ka niya, iyak-iyak ka lang, sabi mo, irresponsable. Putang ina mo, alam mo na nga irresponsable yan, nagsisimula pa lang kayo. Alam mo nang irresponsible yan. Mga babae kasi mahilig gumanap ng mga batong ipapalo nila sa ulo nila eh. Alam nilang problematic yung lalaki, yung papipiliin, putang ina talaga. O tapos ngayon magrereklamo ka na problematic ka ngayon doon sa lalaki. Tang ina mo, pinili mo yan eh, di ba? Umpisa pa lang naman, alam mo na yan eh. Sabi mo, hindi, akala ko kasi magbabago siya. Sino may sabi sa'yo magbabago yan? Tang ina mo, mula nung pinanganak yan, ganyan na yung magulang niyan, ganyan din ngayon yung anak niyan. Adik yung magulang, adik din yung anak. Ano ba yung na-expect mo? Kung ano puno, shabu nga, wag mong tangahan. Tangina yung mga ibang babae, bobo eh. Hindi ka, magbabago yan. Ano palagay mo, ikaw yung parang Holy Grail, Jesus Christ ka, kaya mo pagbaguhin ang tao? Tangina mo, sa lupit nga ng bunganga ako, yung mga ibang followers ko, nakikinig lang sa akin, hindi naman talaga sumasabay eh. Isipin mo yun, Chichester na ako ha. Isipin mo yun, ang daming sumasabay sa akin. Pero ibang mga followers ko, ginagawa lang ako entertainment. Tawa ng tawa dyan sa putang inang video. Ngayon, gago ka. Tawa ka ng tawa, Tawa ka ng tawa. Magkano ipon mo? Wala pa rin. Di ba? Bakit? Tangina mo, tumawa ka lang ng tumawa sa lahat ng jokes ko eh. Di ba? Nakicomment ka lang, Hashtag Project 1M ka pang hindot ka, tapos wala ka namang ipon. Sumasabay na kami. Magkano laman ng bangko mo? Wala akong bank account eh. Magkano laman ng wallet mo? 500. Hanggang saan makakaabot yan? Hanggang susunod na payout. Kaya mo na, Chester, malapit naman na 13th month pay eh. Putang inang yan. Wala ka man lang natutunan sa akin kahit kapraso. Putang inang yan. Wala ka man lang natutunan kahit kapraso. Wala kang in-apply sa lahat ng mga natutunan mo. Tawa ka ngayon, gago, ikaw yung tinutukoy ko, tanga. Ikaw yung tinutukoy ko. Sino ka man na nanonood sa likod ng screen mo, ikaw yung tinutukoy ko, gago. Type yes ka ngayon, type yes kung ikaw yun. Kung pakiramdam mo, ikaw yun, type yes, gago. Tamon, dami mag-yes dyan. Yung mga nag-yes, tanginan nyo, mga wala kayong ipon, hindot kayo, ginawa nyo lang akong katatawanan, kinang ina nyo. Hashtag Project 1M ka pang hindot ka. Boss, may ipon ako. Dami kong naipong puro stress. Tamo? Tamo? Kinang inang yan. Okay, next question. Nakakaburat. Ano nga ulit yung tanong? Nasagot ko ba? Tungkol sa pag-aasawa. Walang kinalaman sa pag-aasawa. Tangina, pinagalitan ko tuloy kayo. Sabi tuloy nagtanong ulit, kababalik ko lang eh. Wala na. Wala, abangan mo na sa replay. Tangina mo kasi pagtatay ka, dali mo yung cellphone mo sa CR.
Ako nga, doon ako nagsusulat ng mga write-ups ko sa CR eh. Kaya nga lang, pag magmamotor ka, huwag mo na akong panoorin. Magmotor ka na lang muna, panoorin mo na rin yung replay. Yung isa, taka na, sumemplang tuloy, kakamotor, nanonood sa akin. Minsan ako rin eh. Alam mo, may isang pagkakataon, sumemplang ako. Kasalanan ko rin, pinanonood ko sarili kong video. Distracted driving ako. Kasalanan ko rin yun. Eh, mula nun, hindi na ako nag-distracted driving uli kahit kailan. Tangin naman, nakadisgrasya rin ako eh. Yun yung panahon na in-interview ko nung Anti-Gutom Cravings Club. Nakadisgrasya ako nung, Ayo. di ba yung yung kotse? Oo nga. Oo. Hindi naman tao yung nadisgrasya ko. Ang nadisgrasya ko, kotse. Sumemplang ako, ganun. Tapos yung harapan ko, tumama sa bumper ng kotse. Ayun, tagbayad ako, 17,000. Tangkinang yun. Oo, naalala mo yun eh, di ba? Tangkinang yun. Tagbayad talaga ako eh. Sabi ko, maliit lang naman yung damage. Baka pwede 5,000 na lang. Sabi ganun. Hindi sir, papacheck natin sa kasa. Sabi ko, sige ka ako, pasensya ka na, kasalanan ko naman talaga eh. Tanginang yan, pagdating sa kasa, puta, 3 panel pala yung nadali ko. yung bumper, tapos meron 2 parang ron sa ilalim. Yung bumper nadali ko, tapos may parang 2, hindi ko alam kung ano nakalagay doon sa ilalim eh. Yung parang, ang tawag ito, carbon fiber. Tanginang yan, 17,000 nadali ako. 17,000. Eh wala, nilabas ko na lang yung pera. Eh para yan ang mahirap, pag influencer ka, di mo matatakbuhan yung mga ganun eh. Sabi ni Drew Mariro ka, nakikitawa pero sumasabay naman, Sir Kim. Okay, good. Tanginan nyo, kala ko nakikitawa lang kayo, tapos wala kayo ipon. Ko, sir. MC Ate Fukiko-san, boss, dami kong naipon ng bote ng MP. Tangina kasi yung iba ginagawa akong pulutan sa inuman nila eh. Akala nyo, nagbibiro ako. Hindi, tanga, may mga pumupunta rito, lasing. Sabi ko, Brad, ayos mo, swabe na kaya. Ikaw yung pinapanood namin habang nagiinuman kami. Wala na kami mapagkwentuhan, inon na lang namin yung live mo. Tangke na talaga. Sabi ko, tangke na talaga. Sabi ko, dapat dami-dami ako pa yata yung mga debate ko eh. Kasi yung iba, debate kasi pinanonood, debate ko, pinanonood, habang nag-ano sila, nagiinuman sila. Katulad nung kakatapos lang na debate ko nung nakaraan kay Jomel Valoria, tangke na, ang daming nagiinuman na pumunta rito, nagkwentuhan sila. Alam mo, pinapanood namin yung debate mo, habang nagiinuman kayo, tatawanan din kami. Takinan nyo talaga. Ito sir, malala. Pinapanood ko debate mo habang naglululo. Putang ina mo, mas malala. Yun. Sino pinagluluan mo? Si Jomel Valoria? Meron nga dito sabi ni JP Banyes Suryo, Miss Gail, idol ko po Ay, di pala. Yan. Ano idol? Hindi. Ayoko nun. Ayan. Sige. Ayoko na ng puta. Wala naman akong pinipili. Siya yung namimili para sa Akala akin. ko, idol niya yung boses mo. Idol niya yung boses mo. Yung pala, mali. Ano mali? Boses ko pala yung idol niya. Gail. Mali. Kailangan po ng bagong cellphone ni Gail. Kung sinong gusto mag-sponsor kasi tumitirik na yung cellphone niya, malala pa sa Beetle na kotseng 1963. Kailangan niya ng bagong cellphone ngayon. Ayan. Tanong po ito ni Villas Glyza. Hello, Madam Gail. Sir, ano pong definition mo sa mabuting asawa, babae at lalaki? Ito po. Thank you. Isang mabuting asawa, isang mabuting babae, sinong makakasumbong? Sapagkat ang kanyang halaga higit na makapupo kaysa mga ruby. Nandun nyo, nasa kawikaan sa may bandang dulo. Basahin nyo na lang, tsagayin nyo na lang basahin. Gusto ko sana magbasa kayo eh. Yung mga tinatanong sa akin, definition mo. Ayun, nandun, nakasulat dun. Hindi mabunganga, maraming pakinabang, hindi batugan, hindi tamad, nag-aalaga ng mga anak, hindi na importante kung babae o lalaki. Diba? Yung iba, katulad nun, yung nasa kawikaan, nagtatrabaho pa nga yung babae na yun eh. So, hindi na bago yung mga babae nagtatrabaho. Noon pa yan. Panahon pa ni Solomon, may mga babae na talaga nagtatrabaho habang may asawa sila na lalaki. So, hindi po kamalian na magtrabaho din ng babae? Hindi naman. Wala naman kasuro kung magtatrabaho eh. Nagkakaproblema lang naman pag sa pagtatrabaho, yung lalaki naglulok lang. Diba? Nasa bahay ka lang, diba? Wala kang ginagawa, nakatanghod ka lang, nagkukunyari ka nagbabantay ng mga bata, pero puta, totoo naman talaga nun, nagsa-cellphone ka lang, tapos ang malala nun, naghahanap ka pa ng babae. Diba? Tangina mo, wala ka nang trabaho, batugan ka na nga, babaero ka pang hindot ka, mapili ka pa sa ulam, hayop ka. Pagka sardinas, ayaw mo. Ang gusto mo, steak. Diba?
Kanino galing ang pera? Sa asawa mong may trabaho, tangina hindi ka nahihiya. Kadiri ang puta. Choosy ka pa sa pagkain, hindot ka. Alam mo, ito napansin ko, Pilipinas. Type yes kung napapansin mo rin to. Alam mo, ito napansin ko yung mga tamad, yung mga batugan, yan din yung marereklamo sa pagkain. Yan yung mga yan. Tapos, reklamador yan. Maliliit na mga bagay, putang ina, kung makapagreklamo, akala mo sila yung nagpapasok ng pera sa bahay. Mga batugan, yan, ganyan yung mga batugan. Tapos, pag tinulungan mo yung mga yan, puta, umaasa na lang sa tulong yung mga hayop na yan. Asa sa tulong. Ang mas malala pa niyan, tangina, umaasa na nga sila sa tulong. Pag itinigil mo yung pagtulong mo, ikaw na ngayon na masamang tao. Putang ina yung mga ganyang klase ng tao, no? Tangina nyo, mas okay pang kinakain kayo ng lupa kaysa nandito kayo, kakalat-kalat kayo sa mundong mga batugang kayo, eh. Dami nag-yes, no? Nabangga ako tuloy. Dami nag-yes, no? Kanya-kanya lang sila opinion. Oo, okay, sige. Eto sir, tanong naman po ito galing kay Rosmel Bautista Lingon. Kanina ba siya nagsisend ng stars sa'yo? May 50-50, 10-10-10. Bilang ko yun. Ay, salamat. Sabi niya, thank you sa sagot. Sarap mo sanang kainuman, ha ha ha. Rapide talaga yung target business model ko. Napangiti ako nung nabanggit mo. As of the moment, stable na yung tatlong negosyo ko. 2 to 3 years old na sila sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. And my plan is to expand sa Greater Manila, Cebu, Davao, and CDO. Huwag ka munang tumawid. Huwag mo na. Subukin mo muna yung sistema mo. Dito, kung nasaan ka nandun, dagdagan mo muna, damihan mo muna. Huwag mo munang itawid dagat. Kasi the least that you need is someone na nagmamaneho ng negosyo mo na dun mo nakuha, magnanakaw pala. Tapos ngayon, dahil dun sa putang inang magnanakaw na yun, bumagsak ngayon yung buong negosyo mo, dun sa parte na yun. Ang problema mo kasi tawid dagat yan. Ang hirap puntahan yan. Hindi ko tulad, pag nandun lang sa kung saan ka man nandun, paramihin mo lang muna dyan. Pag buo na yung sistema mo, kusa na yan, kaya nang tumawid dagat yan. Kusa na yan. Damihan mo lang muna dun sa mismong location na oo, it will take you some time para manihuhin. Pero kaya mong puntahan pag nagkakaproblema. Versus yung tatawid dagat ka, tangin ang hirap niyan, Brad. Maniwala ka sa akin, ang hirap ng tawid dagat. Yan ang isa sa mga problema natin, archipelago kasi tayo. Masyadong maraming isla. So, doon mo muna sa kung saan man lugar, paramihin mo muna, maka 15, 20, 30 branches ka muna. Diyan lang muna, within the location. Kasi ang sigurado mo naman dyan, ang daming busy roads kung saan ka man. Lahat halos ng parte ng Pilipinas na may busy roads, kailangan ng mga mekaniko ng motor. Kasi kung hindi nyo napansin, ang laki ng itinaas ng mga taong nagmomotor mula nung panahon ng pandemya. Yung iba, nag-transition pa mula sa pagkokotse papunta sa pagmumotor. At lalo pang dadami yan. Bakit? Kasi may scatter na. Yung dating mga nakakotse, ngayon nakakabili na ng motor, nawawala na yung kotse. Yan ang suggestion ko sa'yo. Paramihin mo muna dun sa kung saan ka mang nandun. Tapos, tawid syudad lang muna. Tawid syudad. Wag muna tawid dagat. Ingatan mo sarili mo, baka ma-overexpansion ka. Tanga na yan, pinakamabilis na para bumagsak ang negosyo mo. Ma-overexpansion ka, lalagapak yung buong negosyo mo, buong sistema mo. Tapos babagsak ka papuntang depression niya, maniwala ka sa akin. Sige, go. Next question. Mahaba pa yung message niya. Pero eto, tanong naman po ito, ba't walang video? Wait lang Hindi ko nga alam sa iba kung bakit pinababayaran pa itong mga ganitong advices. Pwede mo na maibigay na lang ng libre sa kapwa-tao mo. Buka-buka lang naman yun eh. Yung training siguro, maiintindihan mo pa, detalye. Pero yung overview, pababayaran pa ng ganito, tangina 50,000 para sa consultation, putang ina. Hindi ko talaga maintindihan yung ganyan eh. Hindi ko maintindihan. Ayan. Okay, go next question. Wait lang. Okay. Tanong naman po ito ni VJ Apolacay Gumapak. Idol, saan matatagpuan ng tunay na pananampalataya? Totoo ba ang 72 demons ni Solomon? Akala ko saan matatagpuan yung binibenta mo. Andito po kami sa mahabang parang barangay hall. Totoong pananampalataya, no? Sa mahabang parang barangay hall. Ako nun, sandali, nagbibiro lang ako. Sir, Tungkol sa totoong pananampalataya, ikaw talaga maghahanap niyan. Ikaw maghahanap niyan. Ang mga pananampalataya, nakabase dapat yan sa mga pruweba. Na dapat meron kang katibayan. sorry po, nagloloko daw po yung video nito. Ha? Nagloloko daw po yung video nito. Tapos Bakit nag-drain siya. Nag-drain din yung phone ko into kanina 50 plus, naging 2% na lang ako. O sige, kung sino gusto sa inyong bumili ng cellphone ni Gail, tatanggapin niya yung sponsorship nyo. Kung sino sa inyo gustong bumili ng cellphone ni Gail, parang di na ako gumastos.
kayo rin naman yung nakikinabang eh. O, di might as well. Kung sino na lang. Di ba? Si Gail yung may kailangan yan ha. Hindi ako ha. Just so you know. Opo. Otherwise, ako na lang yung bibili ng cellphone. Bili ulit tayong bago. Type yes nga po kung nakikita na yung mukha ni sir. Tapos, Kala ko type yes nga po, bibilan nyo akong cellphone. Hindi. Ayan, type yes po kung nakikita na yung mukha ni sir. Tapos, ilinig yung audio namin. Parang nag-glitch po, idol. Ano ba, feeling ko nga nag-hang yung cellphone mo eh. Pero Feeling ko sunod-sunod naman yung question na natatanggap ko. Oo, kasi nung sinaksak mo nga yung audio, Sira barag-barag eh. Ilan ba Okay viewers na, natin boss. dito? Di updated. Hindi updated. Eh dito? Hindi rin. Di rin updated. Okay, sige. Okay, go. Next question. Ayan. Ano ba to? Di po ako pwedeng ligawan, Char. Kasi nagko-comment kanina naman, naiinis na ako, di maganda. Ayan, yes. Alam mo, bago mo sabihin pwede mo ba ligawan si Gil, siguro mo muna mapera ka. Bakit maniwala ka sa akin, hindi tatanggap ng hindi mapera to si Gil. Hindi tatanggap ng hindi mapera. Hindi mo alam kung gaano kaluho tong babaitan to. Tangina mayat maya nawawalan ng salamin. Mayat maya nawawalan ng salamin. Puta bili ng bili 3,000 ng 3,000 yan buwan-buwan para sa salamin lang. Oo, maniwala ka sa akin. Yung DJI ko nga na mic, tangina gusto ko yung salary deduction sa kanya, nabagsak niya ngayon sira na. Hindi na nagcha-charge ng maayos. 18,000 din yun nung binili ko yun ng brand new. Eh ngayon syempre medyo lumalumana ng bahagya ito eh. Gusto ko nga yung salary deduction dito kay Gail eh. Itong leching babaitang to eh. Sira yung mic ko. Paano? Hindi kasi sa kanya. Sabagay, kahit nga yung mga kanya, minsan nauupuan niya pa eh. Balik. Ganun. So, pagliligawan mo si Gail, mag-ready ka ng pambili ng salamin mga 2 beses sa isang buwan. Yung salamin niya sa mata. Medyo may kamahalan kasi yun, 3,000. So, pagka nauupuan niya, ganun, minsan lalapag niya sa CR, ganun, tapos di niya alam kung nasaan. Minsan lalapag niya sa lamesa ko, hindi niya rin alam kung nasaan. Minsan lalapag niya sa sopa, maupuan ng kung sino man. Minsan papalaruan niya sa kapatid niya, ganun. Ewan ko, sino si Raulo yung pinapalaruan yung salamin na alam niyang sobrang mahal, papalaruan sa kapatid niya. Tapos yung kapatid niya ngayon, hindi na makagilap kung nasaan ngayon yung salamin. Tangina, no? So pagliligawan mo si Gail, you make sure may pambili ka ng salamin niya sa mata 2 beses sa isang buwan. Kada payout mo, bibili ka ng salamin sa mata. 3,000 ng 3,000 yun. 3,000 ng 3,000. May pera ka 3,000 ng 3,000 para sa salamin sa mata. Bukod pa yung mga date ninyo, bukod pa yung luho nitong putang inang mayat maya, putang ina may deliver ng Shopee sa bahay. Tangina talaga. Minsan ako pa yung nagbabayad, tangina. Pag wala si Gail, naka-day off. Tangina, sir, pabayaran muna. Magkano ba to? Mura lang naman, 300 lang yan, sir. Okay, sige. Okay, 300 lang, diba? Okay lang, ayos lang, 300. May konti, 10 minutes after. Sir, pabayaran muna. Magkano to? 500, sir. Okay lang, 800 lang total. Salary deduction ko na lang. Sir, pabayaran na lang. Magkano to? 1, 2. Putang ina, Gil. Palaki ng palaki ah. Same day? Yung totoo, kung kailangan nag-day off, tsaka dinideliver yung mga putang ina Shopee mo. Tapos tsaka ako lang na-realize, kaya pala same day dinideliver, hindi ko lang pala napapansin, araw-araw may dumarating. Putang ina, araw-araw may dumarating. Kung wala kang ganong pera, tangina maniwala ka sa akin, kung wala kang kapasidad para bilan ng damit tong babaitang to, bilan ng salamin tong putang inan to, bilan ng cellphone, kaya nga hindi makabili ng cellphone ng putang ina eh. Paano? Nauubos sa damit at saka sa salamin. Hindi pa natin pinag-uusapan yung make-up. Putang ina, hindi pa natin pinag-uusapan yung make-up. Tang ina, ngayon na ako nakakita ng taong natutulog na naka-make-up. Putang ina talaga. Sabi ko, Gil, putang ina, papasok ka na sa kwarto mo, patulog ka na. Nagkakaskas ka pa ng mukha mo. Nag-makeup ka pa. Nalaglag mo ako. Ay, sorry. Hindi, at least aware sila na kailangan talaga nila mapera ka bago mo ligawan tong putang ina sekretary ko. Dapat mas malaki yung kikitain niya, dapat mas malaki yung kinikita mo kaysa sa kinikita niya. Kasi nakakahiya naman sa'yo kung mas malaki pa yung kinikita ng babae kaysa sa'yo. Bago ka manligaw sa sekretary ko, siguraduhin mo muna mas malaki yung sweldo mo kaysa sa sweldo niya. Okay, go. Next question. Isa rin nahamon mo, nagsasalita tuloy. Ano daw ba trabaho? Seaman. Ang sabi niya po, seryoso po ako, Sir Chi, ako na pong bahala sa kanya, Boss Chi, hindi ko siya papabayaan. Uy, kaya ko sarili ko. Yan ang problema mo, kaya na Gail sarili niya. Strong independent woman to. Ganon ka nga, Gail. Strong independent woman.
siguraduhin mong mas malakas kang kumita kaysa rito sa sekretary ko. Maniwala ka sa akin. Brother, pahinga akong tubig. Ikaw na lang sumikot ng tubig. Takin inutusan ko yung customer ko. Ano ka kalakas, sir? Ayan. Tanong po ito galing kay Ezekiel Samarita. Hello po, Ma'am Gail and Boss Chai Chester. Good evening po. Ako Thank po you, yung brother. nag-comment na nakapasa po ako Salamat. Yun! Tangina, sa barik Sam. exam because of the advices and mga teachings ni Boss Chai Chester. Yes! Yes! May pumasa sa bar exam! And nakapasa po Tangina. ako again with matataas na scores. Ang tanong ko po is, ano pong paborito niyong book aside from Bible? Wala kasi akong ganun paborito bukod doon sa Biblia at saka sa Quran lahat ng libro pinagtsatsagaan kong basahin. Lahat ng interesado ako ng mga klase ng libro. Generally, psychology. Mahilig talaga ako sa mga ganun, mga paano tumatakbo utak ng tao, human behavior, etc. Ngayon nahihilig na ako sa ganun. Dati hilig ko batas Sir, Gusto ko dati mag-abugas siya. wala na. Gusto ko dati mag-abugas siya. Wala Ha? na. Namatay na, cellphone mo. Hindi mo yata mo na chinarge Ilang percent ba yan kanina? Di ba nung umalis tayo, 81, sag-drain, tapos sinurge ko ulit. Ah. Ano siya, nag-60 plus. Okay. Tapos ngayon, nag-drain siya ng 2% na naman. Wala na. Okay, sige. Putang ina, bilan na nga lang kitang bagong cellphone. Putang ina talaga. Pag walang pumunta rito, within 1 week, bibilang kita ng bagong cellphone, leche ka. Putang ina. Okay, sige. Next question. Tanong naman po ni Marie Chris. Happy ako ron. Tangina, may nakabasa sa bar exam. Pero wag mo i-credit sa akin yan. Sa'yo dapat ang credit yan. Sa'yo dapat yan. Pinaghirapan mo yan, pinagtrabaho mo yan. Oo, sige, may mga nakuha ka sa akin konting tips. Huwag kang maha-hype. Baka na-hype ka lang dahil magaling magsalita Chester diba? Pero wag kang maha-hype. Ikaw mismo ang trumabaho niyan. Huwag mo i-credit sa iba. Sa'yo yung credit yan. Ang galing-galing mo, saludo ko sa'yo. Sige, go. Next question. Tanong po ito galing kay Cano Zuniga Abrencillo. Anong masasabi mo kay VP Sara? Tangina, tantrums. Tantrum si Sarah ngayon. Alam mo, dapat, ito yung panahon na dapat compose siya, strategic din at the same time Pero ngayon, nakikita mo, di ba, binabantaan niya, ultimo presidente. Sablay sa akin yun, sablay. Oo, maraming sablay yung presidente, katulad ng 20 pesos na bigas kuno. Na hindi naman pala totoo at nagsinungaling pala siya sa taong bayan. Pero yung para bantaan mo yung presidente, that's too much. That's too much. Kahit pa sabihin mo agrabyado ka, pwede ka naman lumaban sa maraming legal na paraan Pero para pagbantaan mo presidente, yan, gago, tignan mo ngayon. Ikaw ngayon tuloy tinitignan ngayon ng mga taong bayan na sablay. Diba? Alam mo, learn power. Diba? Learn power. 48 laws of power. Never step into a great man's shoes. Never step into a great man's shoes. Puta, yung great man's shoes na kinana mo pa, na tinapakan mo, presidente pa ng Pilipinas. You don't have enough power para tapakan mo ang sapatos ng presidente ng Pilipinas. Yan ang pinakamataas na kinikilala ng bansa. Ano ba naman si Sara? Napakaisip bata. Tantrums, puta. Tantrums. Presidente rin Tantrums din Pero at least yung presidente, meron siyang enough na power para panindigan yung tantrums niya. Tantrums din Puta, sukat i-acknowledge na official statement pa, napapalagan namin yan. Putang inang yan. Ano ba yan? Pinatulan mo pa. Diba? Alam mo, yung mga bagay na pampersonal, personalan na yan diba? Tago nyo na lang yan behind the scene. Tanginan nyo naman Ito naman, nagtataka naman talaga ako rito sa presidente ng Pilipinas na to. Diba nga, lumalapit ka nga sa mga negosyo. Diba? Sabi ng sabi ng Makati Chamber of Commerce, diba? Ngayon lang daw sila nakakita ng presidente na personal na pwedeng makausap ng mga negosyante sa Makati Chamber of Commerce. Kausap ko yung mga taga-Chamber of Commerce Diba? Ngayon lang daw sila nakakita ng ganong klase ng presidente. Tanginang yan. Nasabi ko tuloy, gago na yan. Wala. Sorry. Nadulas. Wala kayo narinig. P1. Tanginang yan. Lumusot yun Lumusot. Sir, hinay-hinay. Sorry. Ando. Hindi ko pala sila kausap. Ang narinig nyo nakausap, ay hindi nakausap ha. Happy hour, narinig lang pala, Narinig nabalitaan. lang. Nai-chismis na lang pala. Tangin na talaga. Huwag kayo maingay sa atin lang. Next question na nga. Tangin na talaga. Sabi tuloy dito, sir. Ikaw na lang mag-presidente, sir. Hindi. Malabo yan. Di ako interesado sa politika. Maganda endeavor ko. Ang endeavor ko para sa kapwa-tao, hindi para sa sarili ko. Di ako interesado dyan.
Ano sir, lagot. Replay is coming. Ha! Tangina. Gago na yan. Okay, go. Next question na, puta. Boss, panoorin ko ulit bukas yung sinabi mo. Kami dito. Tanong Tulas naman tayo. yan, Ardoria Hoven. Sir Chi, maraming salamat. Gumaganda transaction ng muntikong negosyo at patuloy pa rin ako sa pag-i-innovate. Maraming salamat sa'yo. Ayos. Happy. Okay, sige. Next question. Febilin Baranda Atras ka na lang Tagubaras. kapag medyo nababasa ka kasi medyo maambon. Ako okay lang naman ako rito. Shot daw, idol. Sige, go. Enjoy. Enjoy. Yung iba, ginagawa kong pulutan sa inuman. Ayos lang naman yun. Ayos lang. Nag-enjoy din naman ako eh. Kasi technically, ganitong mga kwentuhan dapat yung mga nasa inuman. Buta, hindi yung chismis buhay na may buhay. Alam mo, tinira ni kumpadre si kumare. Putang ina, anong pakinabang nun? Anong pakinabang nun? Tangina chismis. Di ba, alisala ko yung chismis, may kinalaman sa negosyo, may kinalaman sa bansa. Diba? Tulad nun, dumulas tuloy isang chismis. Chismis lang yun eh, nakarating lang sa akin eh. Hindi talaga totoo yun. Ha? Hindi talaga totoo yun. Ay, sayang, hindi ako nakikita sa camera. Chismis. Chismis yun. Sir, isang malupiton nga. Chismis yun. Chismis yun. Ay, may nagtanong dito, sir. Ito, tanong to, sir. Di ako nagtanong. So, Sir Good Chester. evening, brother. So, Sir Chester, yung kulay pulang kotse, chismis din po ba yun? Putang ina yun. Wala. Chismis din yun. Chismis din yata yung binasa mo. Wala ka namang pinangalan eh. BJ sa Polakay gumapak. Putang ina yun. Walang ganun. Ano yun? Nakigamit lang ako. Nakiupo-upo lang. Umupo lang ako doon. Tapos video ba? Video. Umaandar ba yun nung ano? Binidyo ko. Hindi naman. Binuksan mo lang. Ay, tangina. Oo nga pala. Hindi yung doon sa panel pala. Oo, sir. Sir, private daw muna yung live. Tayo lang muna. Sa lahat ng viewers natin, tayo Wala. lang muna. Tangina. Okay na. Nasusuka ako. Pahinga ako no? Yari ka, boss, going to viral yarn. Tangina yan. Ayan, tanong Alam na ko nilabas din ng Chamber of Commerce yun. Kuwera Biro, alam ko nilabas ng Chamber of O, sa Commerce. radyo ako nagsabi, Francie Poral, Jaguar talaga yun, guys. Sampung tangina talaga. Manahimik na lang kasi kayo. Kinang-kinang yun. Nagpo-picture nga sa akin sa sa Antipolo. Ano suot? Ano, Ay, putang ina mo. Nakalive pala tayo, nakalimutan ko. ano, sorry. Ang gamit ko pala dun, sir? Hindi, wala na. Alin sa mga yun? Sabi nga eh. Yung nagpa-picture ako rin sa inyo sa Antipolo, boss. Yung ba yung kotse nyo? Sabi ko, pag papapicture kayo, manahimik na lang kayo kung ano pa makita nyo sa akin. Alin dun? Basta puro bulok lang lahat ng gamit ko. Ganun na lang, puro bulok. Alin dun? Wala. May kwento ko sa'yo. 4 na gulo. Ay, naka-live pala tayo. Naka-live tayo, kwento, mamaya na lang. Miles kwento ko sa'yo. Manuling, dami yan bukas sa TikTok search. Wala. Mahirap lang ako. Ako si Chester, tagtitinda ng sinigang sa kanto. Sa kalsada. Habang nauulanan. Umuulan nyo yun eh. Ako si Chester, tindero lang ng sinigang dito sa gilid-gilid. May Sige, tanong go. ako na may tanong din galing sa ibang tao. Sir Chess, ano Yung masasabi matinong tanong, mo? ha? Oh. Sir Chess, Tangina, yan na naman tayo eh. Matino. Sigurado ka ha? Okay. Yes. Sir Chess, anong masasabi mo sa mga taong naghahamon sa'yo ng debate? Katulad ni Ronald De Los Tria Luciana, Hindi ko Idol, hinahamon kita sa debate about sa ikapo. Okay. Sige, oo lang ako Punta sa'yo. ka Hindi ko naman dito. kilala eh. Punta ka lang dito. Saan to? Sa Maabang Parang, Barangay Hall, Angon Rizal. Maabang Parang, Barangay Hall, Angon Rizal. Lunes hanggang Linggo, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 3 sa madaling araw. Hindi ko nakita yun. Hindi ko nakita nung hamon na yun. Wala akong nakitang hamon na gano'n. Hindi, ito nag-comment. Ay, mismo comment niya. Okay, sige, punta ka lang dito. Bisita ka rito. Welcome ka rin na i-video. Welcome ka na i-video kung gusto mo. Ayan. Basta sabihin mo lang sa akin kung kailangan darating para magdadala ako sa sarili kong Biblia. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po, ay dito tanong sabi to ni Renson Angel. Hindi ko na mailalabas sa internet ko yun. Hindi ko ilalabas sa internet niyo kung hindi ako ready lumaban ng debate tungkol sa topic na yan. Binabanatan ko nga yung mga pastor. May nag-comment pa dito, katabi ng 7-Eleven. Katabi na 7-Eleven to. Ito, pakita mo kay 7-Eleven. Yeah, 7-Eleven. Hey.
Tako mo. Sir Chess, sabi ni Jesse Obongen Jr., anong tunog ng Jaguar, Sir? Meow meow? Hindi, brat lang. Ito yun, no? Ito yun. Pakita mo nga yun. Hindi, wag na. Pakita Ito. ko? Hindi, wag na. Ito, yung ano. Ah. Yung kulay pulang motor na nakakabit sa sidecar. Yan yun. Hindi yan 4 wheels. Yung nakita nyo, hindi 4 wheels yun. 3 wheels lang yun. 3 Yun yung sa wheels. Antipolo. 3 wheels. 3 wheels yung dala mo. Oo, kasi doon tayo kumukuha ng sinig ng karne. Walang 3 wheels. May pinto daw po yun. May Natanggal yung pinto eh. Natanggal yung pinto. Nasa gilid yun eh. Kumakaladkad doon nakaraan. Oo. Yero lang yun, yero. Tangin na. Next na. Wala naman tayong pakinabang dyan eh. Wala tayong pakinabang sa paglalabas ko ng mga sariling akin. Pilipinas, wag na kayo mangungkat ng sariling akin kasi pare-parehas tayong walang pakinabang dyan. Doon lang tayo sa mga problema ninyo. Ganun na lang. Doon tayo sa mga problema ninyo. Sagutin ko yung mga katanungan ninyo, mga problema nyo, sakit ng ulo ninyo. Yun, may pakinabang sa inyo yun eh. Pero wala namang pakinabang sa inyo, malaman nyo pa na may ganito, may ganyan, may ganon si Chester. Ano pakinabang sa inyo nun? Alam nyo naman na marunong nga akong gumawa ng milyon. Tinuturo ko nga sa inyo paano gumawa ng milyon, di ba? Alam nyo na yun eh. Wala namang bago ron eh. Hindi naman ganun kahirap gumawa ng 1 milyon. Mahaba nga lang yung proseso. Nakakapagod nga lang. Pero hindi naman komplikado. Hindi komplikado. Isipin nyo na, 34 years old na ako. O palagay mo, ilang milyon na nagawa. Di ba? Ganun na lang. Times 2 po. Hindi. 2 milyon lang. Matanda na ako. Kalahati na ako ng buhay ko. So, ganun na lang. Ako, ito na lang suggestion ko sa inyo. Yung mga tanong ninyo, yun ang resolbahin natin. Kasi yun yung may pakinabang sa inyo eh. Wala namang pakinabang sa inyo na malaman nyo pa, may ganito pala si Chester, may ganyan pala si Chester, may ganun pala si Chester. Ano pakinabang nyo dun? Natuwa lang kayo, ganun. Tumaas lang yung tingin nyo sa akin. Pero naresolba ba yung problema nyo dun? 'Di ba? Kung ano man yung mga meron ako, pinaghirapan ko yun, pinaganap buhayan ko yun. Kung ano man yung mga meron ako, pinaganap buhayan ko yun. Let's just put it that way. Kaysa ungkatin nyo pa kung ano meron ako, ang mas maganda na lang, ungkatin natin lahat ng problema nyo, tapos resolbahin natin. Yun ang suggestion ko. Ungkatin natin lahat ng mga sakit ng ulo nyo, yung problema ninyo, yung mga agam-agam ninyo, mga dala-dalawang isip ninyo, mga questions ninyo in life. Yan, resolbahin natin. Yan yung talagang may pakinabang sa inyo. Hindi yung mga bagay na pinaghanap buhayan ko na meron ako kasi pinaghirapan ko yun na wala naman sa inyong pakinabang na yun eh. Hindi naman ako katulad ng mga ibang influencer nyo na konting mabili lang ng ganito, makabili lang ng ganyan, makabili ng coaching medyo mahal, ipa-flash na sa social media, iyayabang na parang akala mo. Taki na. Natatawa na lang ako rin sa iba eh. Tingin mo, ito hindi naiisip ng mga iba eh, di ba? Yung mga putang inang yayabang-yabang ninyo sa social media, yung mga yayabang-yabang ninyo sa social media, karamihan dyan, mga utang ang pera nila. Karamihan dyan, mga utang ang pera nila. Kasi kung talaga tangin na sobrang yaman talaga na yung mga hayop na yan, puta, you should own the fucking dealership. Diba? Eh isipin mo, yung mga may-ari nga ng dealership ng Ferrari, oo, ang Ferrari may dealership yan. Oo. Ang Lamborghini may dealership din yan. Oo, may dealership sila. Oo, ang Maserati, ang Porsche, at kung ano-ano pa, may dealership yung mga yan. May may-ari nung mga yun. Yung mga may-ari nga ng dealership, hindi yayabang-yabang eh. Itong mga nakabili lang ng mga isang pirasong kotse, galing doon sa putang inang dealership na punong-puno ng ganong klase ng kotse, ang yabang tungkol sa isang pirasong nabili lang nila. Yung iba nga, nirentahan lang eh. Tangina, nakakadiri nga yung iba eh. Nirentahan lang. Tangina, solid talaga. Nirentahan lang nila. Nirentahan lang. Pina-flash sa social media, kunyari kanila. Nakakadiri kayo. Nakakadiri. Yun. Alam mo, Pilipinas, matuto ka. Matuto ka. Pag ang isang influencer, isang pirasong kotse, yayabang-yabang pa siya ron, tangina nyo, ano yan, karamihan dyan, puro utang, karamihan dyan, tangina, walang pera yung mga yan. Kasi tangina, isipin mo, kung yung mga yan, ang may-ari ng putang inang dealership, gaano karaming kotse kaya niyang i-flash? Siya may-ari ng putang inang buong dealership ng Ferrari. Siya may-ari ng buong dealership ng Porsche. Diba? Ng Maserati, ng Lamborghini. Kung ikaw yung may-ari ng dealership na yun, palagay mo ba yayabang-yabang ka pa tungkol sa mga kotse na meron ka? Eh, tingnan nyo, hindi nyo napapansin, ang Ferrari at saka ang Lamborghini, halos wala nga ako may commercial. Totoo. Commercial nga, halos wala sila. Isipin mo yun ha, commercial, halos wala sila. Palagay mo ba yung may-ari ng dealership nun, yayabang-yabang na broom? So, lakad-lakad na ganun, yabang-yabang, pakipakita ng putang ina Rolex. Ginaganon. Oo, ginaganon-ganon pa. Tapos yung epic na pipicturean nila yung Rolex kasama ng putang inang Manibela. emblem ng manibela nila.
Epic yun eh. Yun yung regular na makikita mo sa mga putang inang yayabang-yabang na networker eh. Diba? Kung ikaw may-ari ng dealership, hindi ka magagaganyan sa social media. Yung mga nagagaganyan, nakabili ng isang piraso lang yan, o worse, nirentahan lang nila yung kotse. Matuto ka Pilipinas, matuto kang umuri ng mga totoong may pera versus yung mga wala. Yung mga yayabang-yabang lang, tas ang dahilan pala kung bakit sila nagyayabang ng ganun sa social media, para magkunyaring mayaman sila, tatanong mo ngayon sa kanila kung paano sila yumaman, tapos sasabihin nila, bigay mo yung pera mo sa akin, payayamanin kita. Tangina. Bigay mo yung pera mo sa akin, payayamanin kita. Tangina, lumang tugtugin na yan eh. Lumang tugtugin na yan. Yung mga lalo na yung mga nagbibilang-bilang ng pera sa gitna ng kalsada. Tangina, alam mo, yun talaga epitome talaga ng putang inang kayabangan talaga na alam mong hindi kanya yung pera. Alam mong konti lang din yung pera. Kung sa kanya man yun, konti lang yung pera niya. Bakit? Kasi yung gagarampot na handful lang handful lang ng pera, ginaganon mo pa. Wala pa kayan dun sa ipinlex ni Yexel. Nakita nyo nung si Yexel na nag-flex, hindi naman kanya. Ang finlex ni Yexel, isang buong crate ng pera. Although hindi kanya yun, pero ganun ang pag-flex. Diba? Kung totoong takin na sobrang dami mong pera, di pakita mo ngayon sa amin isang crate yung pera mo. Diba? Isang container ban yung putang inang pera mo. Pagbukas o. Diba? Siguro, kung magpe-flex, ganun. Hindi putang ina, isang piraso lang, piniplex mo, tapos binibilang mo pa sa kamay mo. Ano, yan lang pera meron ka? Tang inang yan. Mga taon to. At nakakatawa na nga lang eh. At least si Bugoy mapera. Ikaw tindero ka sa kalsada. Tangina. Nakakatawa yun mo. Tanginang yan. Buo-buong puta. Yung Bugoy mo nga hindi makapalag ng debate. Diba? Katuwiran pa lang. Butotaan eh. Paggawa pa kaya ng pera. Diba? Again, next question. Ayan. Di ba siya question, pero sabi ni Joselito Amperbelo Jr., good evening, brother. Galing kami dyan. May picture kami ni Mongo. Shoutout kay Mongo. Yeah. Asa si Monggo? Mongo! Wala. Ito. Ayun na. Hello. Dumating. Meow. 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 Oh, meow. Wish, Ano wish. Hello. Happy siya. Happy. Si Monggo. Monggo. Oh, sige, go next question. Ayan. Yeah. 1 hour and 30 minutes ka na pala. Oy, napasarap. Napasarap. Ilang viewers hindi updated? Okay, sige. Last question. Ayan. Galing kay John Aero Española. Good evening, Sir Chichester. Anong may papayo nyo sa mga kabataan sa panahon natin ngayon? Tabaan nyo utak nyo. Ito yung panahon, kabataan. Ito yung panahon na dapat ka talagang pakataba ng utak kasi sobrang dami ng means. Ang daming paraan para tumaba utak mo gamit ang internet. Ang dami mong matututunan. Pakinabangan mo ng gusto yung internet, yung bagong technology ngayon, para malayo marating mo sa buhay. If you are intelligent enough, if you are smart enough, if you have enough wisdom, you can convert that into money. You can convert that into power. You can convert that into fame and everything else that you want in between. Gusto mo ng pag-ibig, makakakuha ka ng hindi birong pag-ibig galing sa maraming tao pag matalino ka. Huwag mong unahin pagjojowa. Huwag mong unahin yung kaletsya ng putang inang jowa-jowa, love life, mahal-mahal. Hindi inuuna yan. Okay, sige, unahin mo pagjojowa, tapos pag nabuntis ka, the end na ng buhay mo. Papasok ka ngayon sa isang miserableng buhay, may pamilya na sarili mo, tapos hindi ka na makakalabas doon hanggang mamatay ka. Mga kabataan, tabaan nyo utak nyo, talinuhan nyo. Nasa inyo ang kalakasan, nasa inyo ang taba ng utak na para kayong sponge na kayang mag-absorb ng sobrang daming information. Kayong pagmamanahan, ang buong mundo iha-hand over sa'yo ng mga matatanda at wala kaming choice. Wala kaming choice. You damn make sure na ready ka na. Pag i-hand over na sa'yo ang kapangyarihan, ang kasikatan, ang kayamanan, para mapanatili mo, mapagyaman mo, maipapasa mo rin sa susunod na henerasyon. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.